Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Ialay po natin ang misang ito bilang pagkaparangal sa Diyos, kasama ng ating mga kahilingan para sa ating mga sarili-sariling pamilya, pero huwag natin kalimutan ang pamilya ng iba. Pagdasal natin ang mga nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagdasal natin ang pagtatagumpay ng kapayapaan sa buong mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala, gayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiyan ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhika, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at napapagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mapapahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Meron po akong itatanong sa inyo na sana'y seryosohin po ninyo. Seryosohin natin kasama ako dito. Sapagkat malaki ang kinalaman nito sa buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano at sa magiging buhay natin pagdating ng panahon, pagkaharap natin kay Kristo. At ito po ang $1 million question. Tayo po ba ay tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan o tayo'y taong nabubuhay sa kasalanan? Napakahalagang tanong po ito. Sapagkat kung tayo ay Kristiyano talagang lumalaban sa kasalanan, we are on the right path towards heaven. Pero kung tayo'y tao lamang na nabubuhay sa kasalanan, we are on a very dangerous path towards hell. Kaya dapat malaman natin kung nasa saan tayo sapagkat alam niyo po ba na pwedeng tayo pala'y Kristiyanong lumalaban sa kasalanan pero feeling natin tayo'y namumuhay sa kasalanan. And that feeling could lead to hopelessness. On the other hand, pwedeng tayo pala'y namumuhay sa kasalanan, pero feeling naman natin, tayo lumalaban sa kasalanan, and that could lead to laxness of morals. So either way, delikado po yan. So linawin natin kung nasa saan tayo sa dalawang yan upang magawa natin agad sa tulong ng Diyos ng ibayong remedyo o paraan. So paano po ba natin malalaman ang kaibahan? Well, ang kaibahan, palagay ko, ay nasa mismong tanong na aking binitawan. Ang sabi ko, paano ba natin malalaman kung tayo'y tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan o tayo'y tao lamang na namumuhay sa kasalanan? Ang keywords dyan ay yung Kristiyano at tao. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay of course tao. Pero ito'y taong may bago ng pagkakakilanlan kay Kristo. Katulad ng sinasabi ni San Pablo na hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo sa aking pagkatao. Yun ang isang tunay na Kristiyano. Yun yung tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Sapagkat kung nasa sa katauhan natin si Kristo, siguradong tayo ay lalaban at lalaban sa kasalanan sapagkat kontrang-kontra kay Jesus yan. On the other hand, tayo naman ay tao lamang. Kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Kasi ibig sabihin, hindi tayo naging bagong nilalang kay Kristo. Hindi pa natin talaga na isusuko ang ating buhay kay Kristo. Kaya kung tayo man ay nabinyagan, hindi tayo tunay na Kristiyano. Kristiyano tayo sa pangalan lang at hindi sa katuwiran, sa katotohanan. Simply put, ang tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan ay alipin ng Diyos. Pero ang tao lamang, kahit pa nabinyagan, na namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kanyang sarili, ng kanyang masamang hilig, and worse, ng demonyo. Sabi nga po ni St. Paul sa Romans 6:22, kayong mga sinagip na o pinatawad na sa kasalanan ay alipin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na kayo alipin ng diablo. Ang tinamo niyong buhay ay buhay na banal na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ang sabi pa sa 1 John 3:6-8, ang nananatili sa Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. At ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita o nakakilala sa Kanya. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay alipin ng diablo.
Dito po papasok medyo ang confusion. Hinggil sa mga taong o Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Yung sinabi sa 1 John 3:6-8 na ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Kasi kahit ang Kristiyanong isinuko na ang buhay kay Kristo, kahit ang Kristiyanong lumalaban sa kasalanan, ay nagkakasala pa rin naman. Di ba? But it doesn't mean automatically na siya na ay alipin pa rin ng dyablo. Ang namumuhay kasi sa kasalanan is someone who already enjoys living in sin. Kaya nga namumuhay na eh. Kumbaga, hindi lang squatter na. Kumbaga squatter na nagtayo na ng building, kaya mahirapan ka nang paalisin. Alam niya bilang squatter na hindi sa kanya yung lupa. But he or she has all the excuses na manatili sa lupa na hindi sa kanya. Kaya, hindi na rin siya gagawa ng mga drastic actions para magkaroon ng sariling lupa para hindi manatiling squatter buong buhay niya. So may mga excuses na. Kaya kahit nakukonsensya siya na hindi pa rin niya yun sariling lupa, yun ay katitigasan na niya, i-embrace na niya, mamumuhay na doon talaga siya. Ganon ang isang taong namuhay sa pagkakasala. Bagamat nakukonsensya pa kahit papaano, nagkakasala siya, he has all the excuses naman para manatili sa pagkakasala niya. Ginagawa rin naman ng iba kapit sa patalim na Ewan ko ba, lagi na lang akong ganito, paulit-ulit na, kaya itutuloy ko na. After all, mabait naman ang Diyos, igukumpisal ko na lang, patatawarin naman niya. Pag ganun, hindi na talaga gagawa yun ng isang drastic action para makalampas sa kanyang pagkakasala. Yun ang tao na namumuhay na sa kasalanan. At hindi po ganyan ang isang Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Because a Christian who struggle can really fight sin. So much so na mapabagsak man siya minsan ng pagkakasala. Yun ay hindi dahil sa sarili niyang kagustuhan, kundi naisahan lamang siya. Kaya babangon at babangon muli siya. At sa pagbangon niya, lalaban at lalaban uli siya. At sa paglaban niya, lalaban siya ng mas matindi pa kaysa nauna niyang pakikipaglaban na. Sabi nga po sa Proverbs 24:16, the just men fall 7 times, but they rise again. And if I may add, they rise again even stronger. And the Proverbs continue, sasabihin doon, but the wicked man stumbles from only one mishap, which means ang taong namumuhay sa kasalanan, isang bagsak lang, hindi natatayo yan. Magkukunwaring gumagalaw-galaw, kumikilos-kilos, may konting action para magkunwaring nakukonsensya. Nakukonsensya naman siguro, pero wala yung energy, wala yung kapursiguduhan, yung determination, sapagkat sa totoo lang, gusto niya na talagang manatiling down o bagsak sa kasalanan. Kaya pagdating sa pagtingin ng Diyos sa dalawang yan, ang Diyos ay proud sa isang tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Kahit pa nagkakasala yan, paminsan-minsan. On the other hand, ang Diyos ay nagagalit, sasaktan, baka nga nasusuklam pa kung minsan sa isang taong namumuhay sa kasalanan. Para lang ganito po yan, kayo po bang mga tatay o mga nanay na nagtuturo sa inyong maliit na anak sa paglakad, ay sasabihin nyo, ay hindi ko anak yan, dahil lamang ito ay bumagsak? Kasi nga, very weak pa. At hindi pa siya talaga gaanong sanay sa paglakad. Ganun po ba? Hindi. Sapagkat alam nyo naman, nagsisimula pa lang. Alam nyo naman na weak pa yung mga tuhod, yung mga legs niyan. Alam nyo naman, hindi pa siya komportable dyan. Ang mahalaga, you are seeing considerable improvements. Na mula sa isang hakbang, nagiging 2, nagiging 3 hakbang, nagiging 5 hakbang, hanggang sa makalakad na ng tuluyan. Ganun po ang Diyos sa isang Kristiyanong lumalaban sa kasalanan. Tinitingnan man niya, ang mas tinitingnan niya ay hindi yung ating pagbagsak, kundi kung paano tayo seryoso at mas determinadong bumangon mula sa ating pagkakabagsak hanggang sa tayo mas maging matatag na sa paglakad sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi niya sasabihin na, hindi ko anak yan, ikinahihiya ko yan. Lalo pat alam naman ng Diyos sa ating puso't isipan, nababasa niya yan, na ang ating pagkakasala, hindi naman natin pinlano, hindi naman natin kagustuhan. Sadyang nasilat lang, naisahan lang tayo ng dyablo
naloko lang tayo, natukso. Pero alam niya na determinado tayong bumangon mula dito. Ang mahirap po ay yung matanda na, hindi na bata, pero hindi pa rin makalakad. Gayong kumpleto naman sa paa, kumpleto naman dapat yung lakas, wala namang diferensya. Kasi ibig sabihin nun, yung bata ay hindi nagsisikap na makalakad talaga. But there's something wrong kung tayo matagal lang Kristiyano, pero yun at yun pa rin ang ating kasalanan. Doon pa rin tayo sa kasalanang yun patuloy na bumabagsak. So hindi na nag-improve, mas lumala pa. Yun po ang mahirap at yun po ang mali. Kasi ibig sabihin nun, umaasa lamang tayo sa Diyos, pero hindi tayo tunay na nakikipagtulungan sa Diyos upang ang ating buhay ay ganap niyang maiayos. Kaya po siguro ang isa pang magandang follow-up question at cage, ay ano po ba yung mga pagkakasala natin 3-5 years ago? Yun pa rin po ba? Or may significant improvement na? Kasi kung yun at yun pa rin at hindi na nabawasan yung frequency, mas nanagdagan pa, mas lumala pa, meron po tayo malaking problema. Malamang sa hindi na tayo tunay na Kristiyanong lumalaban sa kasalanan, kundi namumuhay na tayo sa kasalanan. Pero kung may significant improvement naman, ituloy-tuloy lang po natin. Huwag tayong ma-disappoint, ma-discourage. Pasasaan ba't makalalakad din tayo, magiging mas matatag din po tayo. In fact, just as you are tempted to give up, continue to press on. Sapagkat yun ay malaking temptation lamang na tayo tumigil na. Temptation yun ng demonyo sapagkat gusto niya tayong manatili sa pagkakasala sa habang panahon. Besides, sabi nga, hindi naman po lahat ng battle sa gera ay napagtatagumpayan. You win some, you lose some. Basta ang mahalaga, sa uli, sa tulong ng Diyos, ipanalo natin ang gera. Ganon din po sa pagpapakabuti. Hindi naman lahat ng tukso talagang mapagtatagumpayan natin. Basta ang mahalaga, sa tulong ng Diyos, bumangon tayo at mapagtagumpayan natin sa huli ang lahat ng tukso ng diablo. Sabi nga, it's not how you start, but how you finish. Let us therefore finish strong sa tulong ng Panginoon. Maging mga tunay tayong Kristiyanong lumalaban sa kasalanan at huwag tayong pabulit sa tukso ng pamumuhay sa kasalanan. Ito po sana ang hilingin natin biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Hindi may ako magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Alam kong di rin ng Diyos Sapagkat ang alam niya ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Diringin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong lumaban sa kasalanan. Lalo na marahil sa kasalanan ng kawalan ng pag-asa. Sapagkat alam ko na ito ang lagi sa aking ipinapaing ng demonyo sa dami ng aking mga problema sa buhay ko. Hindi ko paniniwalaan ito, hindi ko kakagatin ito sapagkat naniniwala ako na habang nabubuhay ako para sa akin ay meron kang magandang plano.
Hindi ko alam kung papaano, kung malalampasan ang aking mga problema at mga alalahanin. Pero ang mas importante doon, ikaw ang nakakaalam at ikaw ang mag-guide sa akin. Tulungan mo po ako na panghawakan ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mapapayan. Paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pagkatatandaan mo. Basta, lumaban ka sa kasalanan. Huwag mo ibibigay ang iyong buhay sa diablo. Huwag kang maging komportable nagkakasala ka. Makinig ka sa iyong konsensya. Bago, habang nagkakasala ka at matapos kang magkasala, kung magkasala ka man, kung lalapit kay Jesus, wala namang kasalanan na hindi niya kayang bigyan ng kapatawaran at walang problema na hindi niya kayang gawa ng paraan. Basta huwag kang lalayo sa Diyos. Ilayo ka man ng pagkakasala, lumapit ka uli sa Kanya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Katulad ng mga butil na upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong tinig. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagbubugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagpapago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At mga gawa mong makapangyarihan, aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwi na. Hayag ang kadakilan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng Ina ng pag-asa, pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo ay nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap,
upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po unang-una sa mga kababayan natin sa ibang bayan, nagtatrabaho. Salamat, sakripisyo po ninyo, una para sa pamilya ninyo at para sa sambayan ng Pilipino. Ang misa pong ito ay talagang para sa inyo. Kasama rin po kayo sa mga panalangin namin sa ibang mga misa. Ang ribbon na ito ay laging patungkol at para sa karangalan ninyo. Salamat po sa lahat, pangkalahatan, sa pagsuporta sa mga paggawain ng ating simbahan. Malaking tulong po ang inyong pag-share at pag-subscribe sa ating YouTube channel, Reverend Father Joseph Fidel Raura, at sa pag-share ng ating mga reflections and videos sa YouTube at sa Facebook. Ito po ay malaking tulong sa ating simbahan. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyo. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our